prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gold. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po mga kapatid. Bibigyang pansin po natin sa loob ng linggong ito ang tungkol sa makapangyarihang tungkulin ng Espiritu ng Diyos. Sa maraming mananampalataya, ang banal na Espiritu ang katauhan sa tatlong persona na hindi masyadong napag-uusapan. Ang teksto pong ating gagamitin ay mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 15, mga talatang 26 at 27. At lilipat po sa Kabanata 16, mga talatang 12 hanggang 15. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol,
Ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako, ngunit ngayon papunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Marami akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Madalas nating marinig na ang sermon o pangangaral ay nagbibigay aliw sa sino mang nalulungkot o nagdadalamhati at nagbibigay naman ng lungkot o sakit sa sino mang nasa puspusang kaginhawahan. Ipinaalam ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na kapag ang Espiritu ng katotohanan ay dumating sa kanila, sila ang sasaksi, magpapahayag at magpapatotoo sa kanyang pangalan. Ang bagay na yaon ayon sa sumulat ng aralin ay nakatigatig at nakabagabag sa kanya sapagkat alam niya ang ginawa at pinagdaanan ni Jesus na hirap at pagpapakasakit nang simulan niyang ipahayag at ipalaganap sa buong mundo ang katotohanan ng pagkakaroon ng maayos at ganap na buhay ayon sa nais at utos ng Diyos. Ngunit, dumating ang sandaling ang Panginoong Hesus ay hinatulan at ipinako sa krus hanggang sa isuko niya ang kanyang buhay. Nagawang itanong ng sumulat ng leksyon, ninanais din kaya ng Panginoong Hesus na sapitin ng kanyang mga alagad ang pinagdaanan niya? Maaaring hindi naging katanggap-tanggap sa mga alagad ang bagay na ito. Subalit, posibleng mangyari rin sa kanila ang sinapit ng Panginoong Hesus kapag itinuloy nila ang naging gawain ito. Naging palaisipan rin sa sumulat ng leksyon kung ang mensahe ng banal na Espiritu sa mga iglesia ay upang bagabagin at guluhin ang mga ito. Isang nakalulungkot na bagay ang lagi nang iniisip ng maraming mananampalataya, ang paniniwala nila na inuutusan tayo ng Diyos na palakihin ang iglesia, just palakihin lang, sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga gusali nito. Hindi tayo inuobligahan ng Diyos na gawin ang lahat ng ating magagawa sa abot ng ating makakaya upang mapanatili ang kasalukuyang popular na kalagayan ng ating iglesia. Sabi nga, ang status quo. Sa halip, inuutusan tayo ng Panginoon na magkaroon ng maraming alagad sa ating iglesia, komunidad sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-aruga, pagtulong at pagmamalasakit sa ating mga kapitbahay at kasalamuhang mga tao. Nagbigay pa nga siya ng maraming parabola upang ituro at mapaalalahanan tayo kung sino nga ba ang ating mga kapitbahay.
Sinabi pa rin niya na kapag hindi natin nilingap ang pinakaaba sa mga ito, ay hindi rin natin siya nilingap. Sa laki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, ipinadadala pa rin niya ang banal na Espiritu sa atin upang bigyan tayo ng pag-asa at palakasin ang ating mga loob kapag nararamdaman natin ang pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa ay mabigat at mahirap gawin. May isa pang talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 1, Talata 8, at itong sinasabi, "Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko." Ang lahat ng ginawa ni Jesus dito sa lupa ay pasimula ng kanyang ministeryo. Hanggang ngayon, si Jesus ay patuloy na kumikilos at nais pang gumawa sa pamamagitan natin, ninyo, at ako rin. Nang iwanan ni Jesus ang kanyang mga alagad, ipinagtapat niya ang isang lihim. Sabi niya, "Mag-antabay kayo. Pagkaraan lamang ng ilang araw, tatanggapin ninyo ang bautismo ng Espiritu Santo at kayo'y aking magiging saksi." Nangangahulugan na kahit nasa langit na si Jesus, tayo naman, ikaw at ako, ang kanyang katawan na naririto sa lupa. Walang dapat ipangamba at ikatakot. Manapa sa bawat naghahanap at mangangailangan kay Jesus, inaasahan na tayo ang tutugon at magmiministeryo alang-alang sa Kanya. Napakarami ang naliligaw, naghahanap, nalilito, nasasaktan at napapagod. Sa pamamagitan nating mga mananampalataya, matutulungan ng Panginoong Hesus ang kanilang pangangailangan at higit pa ang Kanyang pagliligtas kahit saang lugar. Walang hindi maaaring magnais na makakilala sa ating Panginoon kung tayong Kanyang kinatawan ay magiging saksi niya at bubuksan natin ang pintuan upang ang Panginoon ay ipakilala. Tapat ang Diyos. Gagawin niya ang ipinangako sa atin bilang Kanyang tagapaglingkod. Bibigyan tayo ng espiritual na kapangyarihan upang maging saksi at magpatotoo. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipagkaloob mo po sa amin ang espiritual na kapangyarihan upang kami makapamuhay at makapagpatotoo dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Tulungan mo po kaming makapag-akay ng mga kaluluwa at mailapit namin sila sa iyo na aming tagapagligtas at Panginoon. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito po ang aming dalangin. Amen at Amen.